Araw na ho ngayon ng Biyernes, mga kaibigan, Pebrero 6, 2026. Sumasa inyo na ho mga kapuso ang ating pong mga balita sa Super Balita sa 909 numero 1. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. Sa ngalan po ng aming po mga kasamahan sa News and Public Affairs ng GMA Super Radio Palawan. Sa ngalan ni Super Tulit sa Suiza. Sa bahaging teknikal at syempre kasama din po natin ang aming pong production assistant, si Super Leia Lynn Agnas Haranilla. Ako naman ho mga kaibigan, si Super Rodel Guzman, wala hong kinikilingan, walang pinoprotektahan. Labanan ho ang fake news, dapat totoo. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. Isang malamig hong umaga ho sa inyo lahat. Mukhang bumalik na naman yung malamig hong panahon. Bagamat marumpong bagyo, pero umiiral pa rin ho yung amihan sa bahaging Northern Luzon. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. Kaya malamig pa rin ho ang ating pong madaling araw. Yung iba halos ayaw bumangon, ano ho? Usong-uso pa rin ang trangkaso mga kaibigan. Marami pa rin tinatrangkaso. Dahil sa malamig hong panahon. Nasa maximum pa rin na lakas ng hangin itong si Basyang na nasa 65 km malapit ho sa gitna. At mayroon pong bugso ng hangin na maabot ho mga kaibigan sa 90 km per hour. Kumikilos ito west-northwestward. Bahagyan lumakas ng konti, no ha? Nasa 25 km per hour na ho. At umiiral pa rin yung amihan sa northern at central Luzon. Andyan pa rin ho si Basyang. At kung hindi ho magbabago, dito po sa lalawigan po ng Palawan ang maapektuhan ay dyan po sa Northern Palawan. Gitna ng El Nido at Coron, dadaan ito pong si Basyang. At una, mararamdaman ho ito dyan po sa Cuyo, Palawan. Bago ho maramdaman dyan po sa may bahagi ng Coron at El Nido. Magandang umaga ho sa mga kapuso po natin. Yan po sa bahaging Taytay, Palawan. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. Alas 5:13 na ho ng umaga mga kapuso.
nadagdagan, yung pong mga kapuso, yung pong nasa signal number 2 dahil sa bagyong Basyang. Na ayon ho sa Pag-asa, bahagyang humina yung bagyo habang ito'y papalapit dyan po sa bahagi ng Surigao del Sur. Nakita yung pong sentro ng bagyo sa may 100 kilometers silangan ng Northeast Hinatuan, Surigao del Sur. At naglandfall ho ito kagabi. Yan po sa may bahagi ng Surigao. Yung pong signal number 1, yung San Jose, Magsaysay, Rizal, Calintaan, Sablayan, Mansalay, Bulalakaw, Gloria, Pinamalayan, Bansod, Bungabong, Rojas, sa Occidental Mindoro, at ganun din sa Romblon, sa lalawigan ng mga Hurang, Palawan, Taytay, El Nido, Dumaran, Araceli, kasama na ho yung Calamian Group of Island, Cuyo at Cagayancillo. Yun ho ay nasa ilalim na ho ng signal number 1. Ingat na lang sa ating po mga kababayan dyan po sa norte. 15 minuto na mga kapuso, makalipas po ang alas 5 po ng umaga. Kayo'y nakikinig sa Super Balitang Umaga. Magandang umaga ho sa mga kapuso po natin. Nakabubukas pa lamang ho ng kanilang mga radyo. Kayo'y nakikinig na ho sa Super Balita sa Umaga numero 1. Kayo'y nakikinig sa Super Balitang Umaga. Punta na ho natin mga kaibigan, yung po ang ating pong mga balita. Mga nakalinyadang balita sa Super Balita sa Umaga numero 1. Ngayon pong araw ho ng Biyernes, Pebrero 6, 2026. Super Radio, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Sa naging panayam ng Super Radio kay Konsehal Bitoy Oliveros ng Sangguniang Panlunsod ng Puerto Princesa, kaugnay sa isyu ng paniningil sa mga pumapasok na sasakyan sa terminal. Aniya siya mano ang may akda ng Revenue Code kung saan hindi nakalagay sa naturang batas o naturang ordinansa ang paniningil sa lahat ng sasakyan na pumapasok sa Central Terminal ng siyudad. Iban na lamang umano sa mga shuttle van, bus at jeep na nakapila dito mga kapuso. Po, kasama Junfred, nabalitaan po natin yan. Pero nais ko lang po muna sana kayo ang may akda noong Revenue Code. Opo. Ayan po ay naipasa sa pamamagitan po ng Committee on Ways and Means noong pinamumunuan o chair po ni Konsehal Jimmy Carbonell. Ngunit ngayon nga po, tayo ang chairman ngayon ng Committee on Ways and Means. Patungkol po doon sa napabalita at nangyari na paniningil doon sa entrance ng mga sasakyan private, na mga nagnanais na magatid sa kanilang mga pamilya siguro o kung ano man na sasakay doon sa terminal. Yun po ay hindi po nakasama o hindi po Otorisado. Nakalagay sa ating Revenue Code. Opo. Ang meron po doon ay yung mismong mga shuttle vans, yung pong mga bus, sapagkat sila po ay under regulation ng ating mga ordinance. So, yung po mga pribado ay wala po, kaya hindi po otorisado yung paniningil. Mga kaibigan, ang inyong pong napakinggan ang tinig ni Konsehal Bitoy Olivero.
TV, ito ang balita. Samantala mga kaibigan, sa iba pang balita o sa kaugnay pa rin pong balita, hindi mano kabilang sa Revenue Code yung paniningil sa mga tricycle at multicab na maghahatid ng pasahero sa loob ng terminal. Kaya tinitingnan nila ang naturang isyo at ipatitigil mga kapuso. Hindi rin po kabilang yan sa isa sa mga nire-regulate po noong revenue code natin. So titignan po namin yung pangyayari na yan. Kung meron pa man ay dapat sigurong tignan ng gusto. At kung magkaganon man ay pakiusapan na ipahinto na muna yung lahat ng paniningil patungkol po sa mga ganon. Dahil wala po yan sa sinasaad ng ating revenue code. Yun, okay. Alas 5:20 na ng umaga. Nakapag-usap na rin mano sila ng pamunuan ng terminal dahil wala itong basihan, kaya kanina mano itong ipinatigil agad na nagpalabas ng memorandum mga alkalde ng lungsod sa pamagitan naman ni Attorney Arnel Pedrosa. Nagkaroon tayo ng maikling pag-uusap doon sa nagmamanage po at naipaliwanag na wala po itong basihan yung mga ganong bagay, kaya kami mismo ay na kung maaari ay ipatigil niya muna. At ganoon din po kasama June Fred, nagpapasalamat din tayo sa ating punong lungsod dahil sa pamamagitan po ng ating city administrator, si Attorney Arnel Pedrosa, nakasama rin po namin noong nagme-meeting kami ng kaunti, ay nagpalabas kaagad ng memorandum. Okay. So, yung huli pong ngayong balita na patuloy yung paniningil, titignan po natin yun kasi talagang pong wala. Alam niyo po, katulad sa airport natin, Opo. yung paghahatid ng pasahero ay pwede naman. Pumapasok naman po at hindi naman po naniningil. Correct. Kung sila po ay pupunta lamang doon sa parking areas, bago pa lamang po ito nagkakaroon ng parking fee. So, wala pa rin po ang sa ating pong sa aking pagsasusuri sa ating revenue code ay wala pa naman pong batayan o basihan yung paniningil ng kahit na noong mga tricycle po natin at mga multicab na naghahatid ng kanilang mga pasahero. Gaya mano sa paliparan ng lungsod ay pwedeng maghatid ng pasahero at nagkakaroon lamang ng bayad sa parking fee at sa kanilang revenue code ay walang nakalagay na magkakaroon ng paniningil sa mga multicab at mga tricycle na maghahatid ng pasahero sa loob ng terminal. Nagkaroon tayo ng maikling pag-uusap doon sa nagmamanage po at naipaliwanag na wala po itong basihan yung mga ganong bagay, kaya kami mismo ay na kung maaari ay ipatigil niya muna. At ganoon din po kasama June Fred, nagpapasalamat din tayo sa ating punong lungsod dahil sa pamamagitan po ng ating city administrator, si Attorney Arnel Pedrosa, nakasama rin po namin noong nagme-meeting kami ng kaunti, ay nagpalabas kaagad ng memorandum. Okay. So, yung huli pong ngayong balita na patuloy yung paniningil, titignan po natin yun kasi talagang pong wala. Alam niyo po, katulad sa airport natin, Opo. yung paghahatid ng pasahero ay pwede naman. Pumapasok naman po at hindi naman po naniningil. Correct. Kung sila po ay pupunta lamang doon sa parking areas, bago pa lamang po ito nagkakaroon ng parking fee. So, wala pa rin po ang sa ating pong sa aking pagsasusuri sa ating revenue code ay wala pa naman pong batayan o basihan yung paniningil ng kahit na noong mga tricycle po natin at mga multicab na naghahatid ng kanilang mga pasahero. Alas 5:24 na ng umaga. Isama no sa dinadahilan ang seguridad para ma-check ang mga pumapasok sa terminal.
Pero kung security ang ipatutupad, ay pwede namang hinga ng ID o lisensya upang masiguro at ibabalik naman paglabas ng sasakyan, at may mga kawani naman sila na pwedeng lapitan ng mga driver ng sasakyan o naka-standby sa gate ng terminal. Yun nga raw po yung isang dinadahilan, security, para ma-check daw po yung mga pumapasok. Pero kung security, hindi nakasama dapat yung fees, konsyal, di po ba, sir? Opo. Opo, ganun din po. Inahanap tulad din po natin sa ating airport, sa ating paliparan, na maaaring ihatid noong kanilang mga tricycle o mga van o ng kung ano mga sasakyan, yung mga pasahero hanggang doon sa babaan doon. Correct. At sila naman po ay tinitingnan din ng gwardiya doon, ng security. Opo. Ganon din po siguro ang dapat na i-apply natin dito sa atin sa terminal. Terminal, okay. Wala naman po kasi pinagkaiba, ganun din po. At sabi nga po natin sa kanila, kung pribado o kung ano, ay talagang tignan. Ay kung kinakailangan hingiin mo yung ID o driver's license para sa ganun ay alam talaga natin for security reasons. Pwede naman, opo. Pwede naman. Kukunin din kaagad paglabas noong sasakyan. Sasakyan, opo. At napunta nga po doon ng usapan sa, matagal niyang tumitigil doon eh. Meron naman po tayong mga personal doon o may mga kawani tayo doon ng terminal na maaaring lumapit doon sa sasakyan o doon sa driver na sabihan na hindi maaaring mag-standby doon. Mga kaibigan, ang inyo pong napakinggan ang tinig ni Konsehal Bitoy Oliveros. Sumaradyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Ang mismong may akda ng Revenue Code ng lungsod ng Puerto Princesa. Wala ho, hindi ho kasama yung pong paniningil ng mga multi-cab at tricycle, maliban lang yung nakapila. Yung mismo hong nakapila ho sa terminal. Yung mga pribado sasakyan pumapasok dati tinitikitan. Mayroon pong kaukulang bayarin, gumagawa ng sariling itong terminal natin. Sinong baluktot ang utak na nakapag-isip niyan? Magandang umaga kay Sir Sapiro Siroto. Good morning sa lahat ng mga kapuso. Ingat po tayo sa paparating na bagyo. Kay Sir Del Aurelio, magandang umaga. Kay Ma'am Cherilyn Miranda Arcanio, magandang umaga rin po sa inyo. Kay Ma'am Risa Caranilla Manlapi, magandang umaga rin po. Kay Angels, tapi na po tayo, Magbano Subdivision, Libis, San Pedro. Kay Ma'am Alilea Sulen Kayambo, miyad na sila. Malamig na umaga dito po sa bayan ng Cagayan Silio. Kay Ma'am Silvia Escobin Espada, magandang umaga rin po sa inyo, ma'am. At siyempre kay Ma'am Mimi Silis. Punta na natin ang ating pong sports update. Super Radio Sports Update. Ihahatid po sa atin yan ni Super June Visor Bantaculo. Bagay ay may simula. Para po sa ating pong sports update, Super June, paso. Bumalik na ang bagsik ni Kai Sotto na humataw ito ng todo sa panalo ng Kushigiya Alpas sa Japan B-League. Nagrehistro si Sotto ng impresibong double-double output na 20 points at 14 rebounds kasama ang 2 assist at 1 block para pamunuan ng Alpas sa score na 81-80 panalo kontra sa Levanga Hokkaido. Magandang rest back ito para sa Alpas na yumuko sa Hokkaido sa kanilang unang paghaharap noong
Sabado sa score na 81-88. Nanguna sa naturang panalo ng Livangas si Gilas Pilipinas standout Dwight Ramos na may 18 points, 6 na rebounds at 2 assist. Naglista naman ng 7'3" ni si Soto ng double-double na 14 points at 10 rebounds at 6 na assist sa naturang laro. Nakabalik na sa forma si Soto matapos magtamo ng ACL injury noong nakaraang taon. At yan ang timbalitang sports. Ako si Jun Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Maraming salamat, Super June Vicer Bantaculo. Mga kaibigan, muling sumainyo ang isa pang edisyon ng ating pong mga balita sa Super Balita sa Umaga numero 1. Ngayon pong araw po ng Biyernes, Pebrero 6, 2026. Inyo po ang tabayanan mga kaibigan ng mas mainit hong mga balita sa Super Balita sa Umaga numero 2. Susunod na mga kapuso. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Para sa malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, narito na ako ang ating pong mga balita sa Super Balita sa Umaga numero 2. Superadyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Bantay Panahon. Mga kapuso, kaninang alas 3 nagmadaling araw, ang sentro bagyong Basyang ay tinataya base sa available data. Ito ho'y nasa bisinidad ng Quinchao, Surigao del Norte. Na may lakas ng hangin na umaabot sa 65 km per hour. Malapit ho sa gitna at may bugso ng hangin na umaabot sa 90 km per hour. Kumikilos ito west-northwestward sa bilis na 25 km per hour. Samantalang umiiral pa rin ang amihan sa Northern at Central Luzon. Samantalang Central Visayas at Negros Island ay makakaranas ng bagyong panahon dahil sa bagyong Basyang. Ang nalalabing bahagi ng Visayas, Palawan, kabilang ang Kalayaan Group of Island o itong Kalayaan Island at Occidental Mindoro ay makakaranas ng mga pag-ulan na may kasamang mga pabugso ng hangin dulot ng bagyo. Ang Visayas, Palawan kasama ang isla ng Kalayaan at Occidental Mindoro ay makakaranas ng malakas na hangin galing sa Hilagang Silangan hanggang sa Hilagang Kanluran na may maalon na karagatan. Habang nakataas na ho ang signal number 1 sa mga lugar ng San Jose, Magsaysay, Rizal, Galintaan, Sablayan, Mansalay, Pulalakaw, Gloria, Pinamalayan, Bansod, Bungabong, Rojas sa Occidental Mindoro. Ganun din sa lalawigan ng Romblon. Sa lalawigan ng Mahunang Palawan, sa bayan ng Taytay, El Nido, Dumaran, Araceli. Ganun din sa Calamian, Group of Islands, sa Cuyo at sa Cagayancillo Island. Bantay Bagyo. Pagdating naman ho ng Sabado ng umaga, dadaan sa karagatan ng Sulu o mag-iiba ng direksyon sa Palawan sa hapon o gabi ng Sabado mga kapuso at saka ito tuluyang hihina pagkatapos ng landfall sa inaasahan sa araw ng linggo ay magiging low pressure na lang ang naturang bagyo. Bantay Bagyo. Alas 5:46 na ho ng umaga.
Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. Pero posible pa rin hong magbago yan mga kapuso. Mamaya kukuha po tayo ng panibagong update sa maglagay o takbo nito pong binabantayang bagyo na nasa loob po ng PAN. Samantala, paniningil sa mga namamasada multicab at tricycle na pumapasok sa Integrated Land Transport Terminal, walang basihan. Super Radio Local News. Alamin natin ang detalye ng balitang yan si Super Wilmar Abraya. Sa detalye ng balita, pasok! Hindi umano kabilang sa nire-regulate ng Revenue Code ng lungsod ng Puerto Princesa ang paniningil sa mga namamasadang tricycle at multicab na pumapasok sa Integrated Land Transport Terminal. Sa panayam kay Konsehal Victor Oliveros, Chairman ng Committee on Ways and Means sa City Council, sinabi ng konsehal na wala ito sa sinasabi ng Revenue Code ng syudad. Sisilipin umano nila ang bagay nito at titingnan ng mabuti at kung patuloy pa rin ang paniningil ay ipahihinto dahil wala ito sa sinasaad sa Revenue Code ng syudad. Hindi rin umano maaaring singilin ang pag-pick up ng pasahero sa terminal dahil kung hindi naman umano gumamit ng terminal o nag-antay at hindi bumili ng ticket ay wala pa rin umanong rason para singilin. Sabi pa ng konsehal, hindi rin kasama sa regulasyon ang pagtambay ng multicab sa loob at pag-pick up ng pasahero at huwag pakay ay pag-pick up ng pasahero ay doon lamang sa labas o drop and go at pick up and go sa terminal. Ako, si Wilmar Abraya ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Tanduay Light, gaan ng may kasama. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng BioFlu. 2 or more symptoms, baka flu na yan, i-BioFlu na. Alas 5:48 na ho ng umaga. Mga Coast Guard Station sa Palawan naka-heightened alert dahil sa bagyong Basyang. Super Radio Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan si Super June Vicer Bantaculo. Sa detalye ng balita, pasok! Inalerto na ng Coast Guard District Palawan ang lahat ng mga himpilan sa iba't ibang munisipyo ngayong inaasahan ng banta ng bagyong Basyang. Sa panayam ng Super Radio kay Coast Guard Ensign Angelic Tagadad ng CGDPAL, naglabas na ng direktiba si Coast Guard Commodore Winiel Azguna na itaas sa heightened alert status ang mga station at substation ng PCG sa Palawan. Simula kahapon ay nagsagawa na ng preparatory measures ang Coast Guard stations gaya ng pag-activate ng mga deployable response groups. Tiniyak rin ang mga land, sea, air assets ng CGDPAL ay fully operational maging ang lahat ng mga equipment. Anya, nagsagawa rin ng PCG ng mga information dissemination sa mga fisher folk, small boat operators, lalo't higit sa mga coastal communities patungkol sa mga paalala sa panahon ng bagyo. Pinaalalahanan ngayon ng PCG ang lahat na maging alerto at maingat. Palagiang i-monitor ang lagay ng panahon, sumunod sa mga paalala ng otoridad at mag-antabay sa mga advisories na ilalabas ng Philippine Coast Guard. Ako si June Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Alas 5:50 na ho ng umaga mga kapuso. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. Tuloy-tuloy po tayo sa ating pong mga balita. Suspension of sailing sa mga munisipyo sa Northern Palawan ipinatupad na ng Philippine Coast Guard. Super Radio Local News. Alamin ho natin, nagdetalye ng balitang yan si Super June Vicer Bantaculo. Sa detalye ng balita, pasok! Nagpatupad ng no-sail policy ang Philippine Coast Guard sa lahat ng uri ng mga sasakyang pandagat sa karagatang sakop ng mga munisipyo sa bahaging norte ng Palawan dahil sa mga dambuhalang mga alon at lakas ng hangin sa inaasahang epekto ng bagyong Basyang kung saan nakataas ang tropical wind signal number 1 sa hilaga ng Palawan. Batay sa sea travel advisories ng Coast Guard Northeastern Palawan, suspindido muna ang paglalayag at pagpapalaot ng mga mangisda at biyahe ng mga barko lalo na sa mga maliliit na bangka. Sa Calamian Island, sakop ang bayan ng Coron, Busuanga, Culyon at Linapakan. Gayon din ang pinapatupad ng CGS Eastern Sakop, ang Cuyo, Magsaysay at Agutaya. Umiiral rin ang suspension of sailing sa lahat ng mga bangka at barko sa karagatang sakop ng El Nido at Taytay. Dahil dito, kansilado rin ang mga pagsasagawa ng mga island hopping activities. Pinapayuhan ng mga boat operators at bayahero
na iba yung pag-iingat at sumunod sa mga paalala at abiso na ilalabas ng mga otoridad. Ako si June Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Mga kaibigan, ng tamang oras sa Pilipinas, alas 5:51 na ng umaga. Kayo ko'y patuloy pa rin po nakikinig sa Super Balita sa umaga numero 2. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. Department of Education mas pinapabilis ang mga hakbang para matapos ang mga hindi pa kumpletong mga classroom projects, mga kapuso. Super Radio Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan. Si Super Wilmar Abreya sa detalye ng balita. Pasok! Mas pinaigting ng Department of Education o DepEd ang mga hakbang para matapos sa mga hindi pa kumpletong classroom projects kasabay ng paghahanda nitong palawakin ng mga options sa pagpapatupad simula ngayong 2026 upang matugunan ang matagal ng kakulangan sa pasilidad sa basic education. May kumpletong talaan ng DepEd ang mga hindi pa tapos sa classroom projects mula sa mga nagdaang taon upang matugunan ang mga ito. Nagpanukala ang DepEd ng 3.192 billion sa ilalim ng 2026 national budget para matapos ang 3,614 na silid-aralan. Inaprubahan ng Kongreso ang 2.282 billion sapat para pondohan ang pagtatapos ng 2,067 na silid-aralan. Samantala, inihanda na rin ng DepEd ang flexible na paraan ng pagpapatupad ng mga silid-aralan simula ngayong 2026. Binigyan din ng DepEd na mahalaga ang malapit na pagtutulungan ng DepEd, DPWH, mga lokal na pamahalaan at pribadong sektor upang mas mapabilis ang solusyon sa kakulangan ng infrastruktura at masiguradong nagagamit ang maayos at ligtas ng mga mag-aaralang pondo ng bayan sa kanilang mga silid-aralan. Ako, si Wilmar Abreya ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Alas 5:53 na ng umaga. Samantala mga kaibigan, Palawan Council for Sustainable Development nagsagawa ng community outreach activity yan po sa bayan ng Balabac. Super Radio Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan si Super June Vicer Bantaculo sa detalye ng balita. Pasok! Nagsagawa ang Palawan Council for Sustainable Development Staff Ican Education and Extension Division kasama ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office Balabac ng 2 araw na community outreach sa iba't ibang barangay ng munisipyo bilang bahagi ng pagpapabuti ng conservation plan ng Indo-Pacific Crocodile sa katimugang bahagi ng Palawan. Layunin ng outreach na magbigay ng kaalaman at mangalap na impormasyon, input at rekomendasyon mula sa komunidad tungkol sa mga insidente ng human-crocodile conflict. Nakatuon ang IEC campaign sa pagtalakay ng Batas Republika 7147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Mga isyu ng pag-atake ng buwaya sa lugar at mga hakbang na PCSDS upang tugunan ito. Bukod dito, layunin din ng outreach na magkaroon ng bukas na talakayan kung saan ang mga opisyal ng barangay at miyembro ng komunidad ay nakapagbigay ng suwestyon tungkol sa pangangalaga ng kalikasan at kaligtasan ng mga tao laban sa panganib ng human-crocodile conflict. Ako si June Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Alas 5:55 na ng umaga. Tuloy-tuloy po tayo mga kapuso sa ating mga balita. Suspect sa pang-hold up sa isang guro sa Barangay Santa Lourdes. Isinuko daw ko ng magulang sa PNP. Super Radio Police Report. Isinuko na. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan si Super Kenneth Calomrex. Meron po detalye ng balita. Pasok! Nasa kustodiya na ngayon ang Puerto Princesa City Police Station 2 ang suspect sa nangyaring pang-hold up sa isang guro sa Barangay Santa Lourdes nitong pasadong alas 5 ng linggo, February 1, 2026. Kinumpirma ito ni Punong Barangay Dong Polanco kung saan voluntaryo itong isinuko ng kanyang pamilya sa mga otoridad at tinukoy rin mismo ng guro na ito ang suspect na humold up sa kanya.
Inaman rin mo naman ng suspect na isang 22 anyos ang ginawa nga krimen, ngunit hindi na narecover ang umano'y baril na ginamit ito na kanya namang itinanggi. Sa ngayon, panatag na umano sila sa barangay dahil hawak na ito ng pulisya at hindi na muling makakapambiktima pa. Ako si Kenneth Calomris ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Mga kaibigan, na muli tumpakin niyo po ang mga orasan at tamang oras sa buong kapuluan. Alas 5:56 na ho ng umaga. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. Samantala sa iba pang balita, clearing operation sa bahagi ng Old Public Market na nasunog, gabay sinimulan na raw ho mga kapuso. Super Radio Local News. Detalye ng balitang yan si Super Wilmar Abrea. Sa detalye ng balita, pasok! Sinimula na ng City Engineering Office sa pamamagitan ng Maintenance Division ang clearing operation sa bahagi ng Old Public Market na kamakailan ay nasunog matapos makakuha ng clearance mula sa Bureau of Fire Protection o BFP na maaari ng galawin at linisin ang naturang lugar. Ang hakbang na ito ay alinsunod sa kahilingan ng Sangguniang Panlungsod sa ilalim ng Committee on Markets, Slaughterhouse and Other Economic Enterprises na pinamumunuan ni Konsehal Victor Oliveros na humiling sa City Engineering Department na agarang paglilinis sa nasunog na bahagi ng pamilihan upang masimulan na rin ang pagbangon ng mga maninindang naapektuhan ng sunog. Sa kasalukuyan ay buong puwersa ang Maintenance Division sa lugar kung saan isinasagawa ang masusing paglilinis, pag-iisa-isa ng mga stall at pag-iba sa mga pader upang matiyak na walang maiiwang strukturang apektado ng sunog na maaring magdulot ng panganib. Inaasang matatapos ang clearing operation sa lalong madaling panahon upang masimulan ang pagtatay ng pansamantalang stalls para sa mga manininda. Ako, si Wilmar Abrea, GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Mga kaibigan, ng tamang oras, alas 5:58 na ho ng umaga. Kayo ho'y patuloy pa rin po nakikinig sa Super Balita sa umaga numero 2. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. Isang truck driver ang patay matapos tamaan daw ho ng forklift. Yan po sa Brooks Point, Palawan. Super Radio Police Report. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan si Super Kenneth Calomres. May detalye ng balita. Pasok! Patay ang isang lalaki matapos tamaan ng forklift sa barangay Tubtob sa bayan ng Brooks Point, Palawan. Kinilalang biktima sa alias na Kokoy, 56 anyos, residente ng barangay Aribungos sa nasabing munisipyo. Samantala, ang operator ng forklift ay kinilala naman sa alias na Sam, 34 anyos, residente naman ng barangay Tubtob sa naturang munisipyo. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, nagdidiskarga umano ng mga produktong niyog ang forklift operator sa isang truck sa loob ng pasilidad na mangyari ang insidente. Hindi umano napansin ng operator na naroon ang biktima sa lugar dahilan para tamaan ito ng forklift. Nagtamo naman ang matinding pinsala sa katawan ang biktima na isinugod sa pagamutan, subalit idineklara itong dead on arrival. Ayon umano sa driver operator ng forklift, hindi umano niya napansin na pumasok sa pasilidad ang naturang biktima dahil ang lugar umano ay isang restricted area. Sa ngayon ay nasa kustodiya ng pulisya ang driver o operator ng forklift para sa patuloy na investigasyon. Ako si Kenneth Calomris ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Mga kapuso, saglit lang ho. Alas 6 na ho ng umaga, mga kapuso. Balikan ho natin ang ating pong mga balita. Dito pa rin sa Super Balita sa umaga, numero 2. Super Radio Puerto Princesa DYSB. Ito ang balita. Sa panayam ng Super Radio kay Kagawad Jun Camacho ng Barangay Bahili kaugnay sa sanggol na natagpuan sa kanilang purokol sa Barangay Bahili matapos iwan ng kanyang ina. Sa ngayon ay nagbabacktracking na ang kanilang mga barangay health workers sa listahan ng kanilang nagpapaprenatal ng mga ina kung saan
wala silang naitalang bagong panganak. Ang kanyang pusod po, nung tinanggal na namin, nililinis na yung tae niya. Ano po ano pa, sariwa pa. Yung pusod niya po kasi mahaba pa, hindi pa po siya napuputol, and then parang sariwa pa po siya. Bali po yung mga health workers po, yung nasa listahan nila ng mga naga-prenatal, doon po sila nag-allocate ngayon Wala naman po Mga kapuso, ang inyo pong napakinggan, agatinig ni Kagawad John Camacho ng Barangay Bahile. Sumeradyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Samantala, mensahe naman ito sa ina ng naturang sanggol ay panindigan ito ang pagiging ina dahil alam umano ni Kagawad na mabuting ina pa rin. Ito po nag-iwan ng kanyang anak sa kabila ng pangyayari dahil iniwan niya ito na nakabalot pa rin ng maayos. Sa nag-iwan po ng anak niya dito sa aming purok, ang mensahe ko lang sa iyo, alam ko naman na mabuti ka ring ina dahil iniwan mo rin siya na nasa ayos binalot mo rin po siya. Sana naman panindigan mo na lang na maging ina ka talaga para sa kanya. Mahalin mo ng tunay na talagang pagmamahal na talagang iniluwal mo siya sa iyo ang galing. Mga kapuso, inyo pong napakinggan si Barangay Kagawad John Camacho ng Barangay Bahile dito sa lungsod. Sumeradyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Alas 6:09 na ako ng umaga. Mga kaibigan, kayo patuloy pa rin po nakikinig sa Super Balita sa umaga numero 2. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. Samantala sa naging panayam naman na Super Radio kay Barangay Health Worker Melanie Masinas ng Barangay Bahile na nag-rescue sa sanggol na iniwan na sa isa sa kanilang puroka. Hindi maayos naman ang kalagayan ng bata ng kanilang ma-rescue. Masarap ang tulog kahit iniwan na mag-isa ng kanyang ina sa ibabaw ng lamesa. Halata manon na kapapanganak pa lang sa sanggol. Dahil nung makita nila ay hindi pa napuputol ang pusod nito, nakadumi na agad naman niyang binalot at dinala sa satellite clinic sa Barangay Macarasca. Opo, ako po ang nag-rescue po. Kayo po yung nag-rescue. Kumusta naman po yung Opo. sitwasyon at kondisyon ng bata nang ito po, unang sanggol nang dalhin po ninyo sa satellite, ma'am? Okay naman po siya kasi po nung tingin ko po kaagad sa kanya kasi po nakapatong siya sa misa, stable naman po siya kasi gumalaw naman po. Nung tinanggal ko na po yung lampin po, tapos yung tali na nasa lampin, kasi po tiyanik ko po kung ano yung doon, yung nga nakita ko po, may pupo na siya. Kawawa naman. Opo. Tapos po nilinis ko po yung pupo niya. Hindi ko nga po lahat nalinis. Gawa ng dumikit na po sa puwet niya yung pupo niya. Dali-dali ko na rin po siyang binalot. Dahil sabi ko baka nga po sa nalamigan siya, kailangan niya na talaga po ng medical. Kaya po nagdidesisyon na po kami na dalahin na po siya sa Macarasca sa Tilay. Nung i-rescue niyo, ma'am, hindi umiiyak yung sanggol? Hindi po siya umiiyak pero gumagalaw po siya. Stable naman po siya. Pero po nung sa satellite na po siya dinala, umiyak na rin po ng umiyak. Mga kaibigan, ang tamang oras sa Pilipinas, 11 minuto na makalipas po ang alas 6 po ng umaga. Kayo'y patuloy pa rin po nakikinig sa Super Balita sa umaga numero 2. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. Sa kaugnay pa rin hong balita, sariwa pa mano ang pusod ng sanggol na makita ito. Kaya base sa obserbasyon ni Dr. Wikoko, nag-satellite clinic, ay bagong silang pa lang yung sanggol na posibleng nasa 4 o 5 oras pa lang ang nakalilipas ng iluwal ito at iniwan ng ina sa Purok Hall. Yun po yung observe ni Dr. Wikoko kasi po sariwa pa po yung pusod. Ibig sabihin,
Mga nasa ilang oras kaya ma'am nung dumating kayo na naihatid ho doon sa mismong Porok Hall? Pumunta po kami mga 7 na po yun, sir. Alas Mag-alas 7. 8 na po. So, malamang na gabi pa o madaling araw ipinanganak. Opo, pwede po, na madaling araw po. Anong sabi ho ni doktora? Matagal-tagal na? Mga ilang oras na naipanganak? Ang tingin niya po is sinabi niya po kahapon mga 4 hours, 5. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Tanduay Light, gaan ng may kasama. Mga kaibigan ng inyong pong napakinggan, ang tinig ni Melanie Masinas, barangay health worker ng Bahile, na isa sa rumisponde mga kapuso doon po sa natagpoang sanggol na iniwan sa Porok Hall mga kapuso ng naturang barangay. Superadyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Mga kaibigan, ng tamang oras sa Pilipinas, 13 minuto na makalipas po ang alas 6 po ng umaga. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. Samantala sa iba pang balita sa naging panayam naman ng Super Radio kay Board Member Windsor Arzaga ng unang distrito ng Palawan na posibleng hindi na terminal ang ilalagay sa bahagi ng Barangay Santa Lourdes para sa mga pasahero mula sa norte ng lungsod at lalawigan kundi transport station na lamang umano na pwedeng babaan at sakayan ng mga pasahero, mga kapuso. Well, imubot pa naman paraan. We're looking at all possibilities. So, nakipag-ugnay kami sa city planning. And then, kung ano yung requirements, ipo-comply natin. Come out with a proposal na maganda para yung mga requirements ng city government ay masunod natin. Sa ganun, natuloy talaga yung pinaplano nating station, terminal, ng mga pasahero natin from Northern Palawan. So hindi na talaga terminal, station na lang sir. Transport station na lang yung ating pinaplano ngayon. Sa tingin ko, we have to be very creative dyan. Creative tayo dyan. Yung talagang nakalagay sa batas nila dyan. Kaya sabi, isang terminal lang. So, sa laki naman ng syudad, hindi hirap nun. So, we have to think of other ways kasi pwede naman gumawa tayo ng parang transport station. Structure yan, doon maglilipat ng pasakyan yung mga pasahero na mas malapit-lapit. Pwede bumaba doon, pwede tumakay ulit. Ganun yun ang konsepto na isusulong natin kung talagang hindi magawa ng paraan na strict sila sa requirement ng one terminal for mga kapuso, ang inyo pong napakinggan na tinig ni Board Member Windsor Arzaga na unang distrito po na lalawigan po ng Palawan. Superadyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Samantala sa kaugnay pa rin hong balita, kung susundin naman ang ordinansa, talagang iisa lang ang terminal para sa lungsod. Kaya kailangan nilang mag-isip ng ibang plano o ideya na pwedeng tawagin transport station na para lang mayroon pong mapupuntahan ng mga pasahero. Kaya umaasa pa rin sila mga kapuso na matutuloy ito ang naturang plano. Baka kasi tumagali kung i-ano natin yon. So, let's come out with a smaller version. Pwedeng tawagin natin, a transport station, para naman may mapuntahan lang ang ating mga pasahero. Kasi kung titignan mo, ganun din Yung standby sila sa may banga, di ba? Habang doon, bababa doon, napakadelikado pa. Uno, in fairness sa barangay Santa Lourdes, tumutulong din sila dyan. The last time, pumunta ako sa kanila. So, hopefully, magawa natin yan. Hindi kami tumitigil dyan sa gagawa ng paraan para matuloy yan. Ating 6 na minuto na, mga kapuso, makalipas pang alas 6 po ng umaga. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. Doon pa rin umano sa lupang idinonate ni Congressman Jose Alvarez, itatayo ang planong transport station. Pero ang maglalabas ng pondo sa konstruksyon nito ay ang provincial government pa rin
At yung kita naman ay ibibigay sa pamahalaang lungsod ng Puerto Princesa. Yun pa rin. Wala namang iba. Alam mo naman yung halaga ng lupa sa Puerto, gito na rin yan. Mahirapan naman ang provincial government na bumili. Mabuti na magandang loob si Congressman Alvarez. Ngayon, magdudulay siya ng part ng kanyang property, makatulong sa kababayan. Maliit na version yan, pero siyempre may amenities yan. May amenities. Walang gagastos sa syudad yan. At saka kung may income yan, bigay sa city yan. Mga kaibigan, ang inyo pong napakinggan ang tinig pa rin ni Board Member Winston Arzaga ng unang distrito na lalawigan ng Palawan. Sumeradyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Hindi na ho terminal. Katulad ho ng unang pinaplano noon na malaki. Ito yung maliit na version na. Dahil hindi po pwede mga kapuso na magpagawa ng panibagong terminal na hindi ho na amyendahan yung pong kasalukuyang ordinansa na nagtatakda na isang terminal lang para ho sa lungsod ng Puerto Princesa. At kung susundin hindi lang daw ho sa atin na dapat isang terminal lang. Pero meron pa rin hong mga konsiderasyon na po pwede hong isaalang-alang. Kung malaking area, malaki naman ang Puerto Princesa. Tulad ng binabanggit ho ni Board Member Winston Arzaga. Kaya sana ay matuloy na yan. At magkaroon ako ng pag-uusap yung ating pong mga mambabatas, lokal na mambabatas, yung ating mga miyembro ng konseho ng Sangguniang Panlungsod at ganoon din ang ating pong mga bukal, mga board member ko natin mula sa Sangguniang Panlalawigan at pag-usapan na ho yung bagay na yan. Dahil yung mag-i-endorso niyan sa City Council, sa panig pa rin ang ating pong mga konsihal. Kung sakasakaling magkaroon nga ng transport station. Sana nga matuloy dahil malaking tulong po yan para po sa mga taga-norte. Doon sa perwisyo na dulot ng napakalayo nating terminal. Mga kapuso, tayo ay nakikipag-ugnayan na sa ating pong pag-asa. Mayroon pong bagyo na binabantayan. At nasa ilalim na ho ng signal number 1 ng Northern Palawan. Naki-update ho tayo mga kapuso sa ating pong pag-asa. At sana malusaw na lang at hindi ho ganun katindi yung pong perwisyo na maidulot nito sa ating pong mga kababayan diyan po sa Northern Palawan. Mga kapuso, nasa linya ho natin si Sir Alin Losok ng DOST Pag-asa Puerto Princesa. Update sa lagay ho ng ating pong panahon, mayroon pong bagyo. Sir Allen, magandang umaga po. Pasok! Yes, magandang umaga po, Sir Rodel. Ganun din po sa mga tagapakinig ng programa. Kaya nga po, update po natin sa weather system na naka-apekto sa ating bansa. Itong bagyong Basyang po natin ay na-maintain po yung lakas habang nagtatraverse po dumadaan dito sa may San Norte. Samantalang nasa vicinity na nga po to ng Giabonga, Agusan del Norte na may lakas po ng hangin malapit sa gitna na umaabot ng 65 km per hour, suso ng hangin na hanggang 90 km per hour.
gumagalaw pa rin po to sa direksyon ng west-northwest sa bilis na 25 km per hour. At tinatansya po may bukas po ay nandito na po siya sa may coastal water ng Puyo, Palawan. At sa ngayon nga po ay may maagang signal number 1 po tayong nakapala within sa mga lugar po sa may Northern Palawan po natin. Itong kasama po dyan, itong Taytay, El Nido, Tumaran, Araceli, kasama po ang Calamian Group of Island ay nakataas na po ang signal number 1 sa ngayon. At asahan nga po na magpapaulan po na itong bagamat malayo pa po yung bagyo natin ay magpapaulan na po, lalo na po yung trust nito dito sa may Cuyo area po, itong Northern Palawan po natin, Coron area, Cuyo, itong Cagayan City po natin, medyo may makakapal na po yung nakaulapan dyan, kaya expect na po natin may mga pagulan. At later this day po, mga around tanghali po ang hapon, expect na rin po tayo or early ng afternoon po na mga bagyang pagulan po sa Mainland Palawan. So ngayon nga po, ang ating forecast na ulan ay expect po natin na medyo marami ng konti po yung ibubuhos niya dito sa lalawigan ng Palawan, lalong-lalo na nga po sa Northern Palawan. Expect na po tayo ngayong araw, hanggang bukas po ng mga pagulan dito sa lungsod at sa lalawigan. At temperatura po natin ngayong araw ay naglalaw po yan sa pagitan ng 24 hanggang 30 degrees Celsius. At yun nga po ay hanap po natin may mga malakas na hangin po hanggang sa napakalakas po na pag-ihit ng hangin ang naranasan po natin na manggagaling po yan sa northeast hanggang north. At magiging ating mga baybay dagat po medyo rough to very rough na po yan na napakaalo na po yung magiging kalagayan po ng mga karagatan po natin. Lalo-lalo na po yung mga karagatan makapalibot natin lalawigan po sa lungsod. Itong solusi po natin sa ngayon ay hanggang 2.5 metro po yung magiging taas ang pangalo niyan. Pero later this day po, lalo na pag-approach po nitong bagyo ay pwede po yan tumaas hanggang 4.5 metro ang taas ng mga pangalo. Samantalang West Philippine Sea po natin, ang 2 metro pa rin po ang pwede maging taas ng mga pangalo. At yun nga po, ating high tide and low tide po ngayon, low tide po tayo ngayong umaga, around 7:31 a.m. po ang magiging peak niyan. Samantalang high tide po pagsapit ng hapon, around 1:32 p.m. ay taas po yan na 1.14 meters. Samantalang low tide po ulit pagsapit ng alas 7 at 3 ng gabi. Ito po direct na nag-uulat ng panahon galing po sa Pag-asa News Station, Allen dito. Sir Allen, anong oras posibleng maramdaman sa may bahagi ng Cuyo area ito pong bagyo? Ngayong umaga po, in-expect nga po natin may mga pagulan na kuyan dito sa may Puyo area. Itong Cagayan City po natin, medyo may makakapala na po at medyo may malawak na po na saklaw yung kaulapan. Extended na nga po yan hanggang dito sa may mainland Palawan po. Yun na nga po, in-expect natin, mas unang uulanin po itong nasa may sulusi po natin, mga isla natin sa may sulusi. Itong Cagayan City nga po natin at itong Puyo, Palawan po natin. And din nga po, itong Northern Palawan po natin ay expecting din po natin na mas unang uulanin po yan dahil sa paghatak po nitong bagyo po natin na nandito pa po sa may Negros. Hatakin niya po kasi yung hangin na yan at yun po may mga convergence po yan ng hangin na dito sa may Northern Palawan, lalo na po yung mga isla dito sa unahan ng Inido po natin o yung Calamian Group of Island po natin kasama yung Coron area po niyan. Ay may mga pagulan po yan dulot po ng paghatak ng bagyo po natin sa mga hangin po na nandito sa may taas po ng lalawigan ng Palawan. Kaya expect po natin na may mga pagulan na po yan na bahagya dito sa Northern Palawan, itong island municipality po natin and from time to time po dito sa lungsod ng Puerto Princesa at some portion po ng Southern Palawan. So malamang na hapon o gabi dadaan ang Palawan ito, Sir Allen? Base po sa trajectory o yung forecast track po ng ating pinalabas natin po ng tanggapan,
by bukas po ng madaling araw ay nandito na po siya sa Cuyo area. At ayun nga po ay paglabas po nito ng kabisayaan ng bagyo po natin, ina-expect po natin na husina to at magiging tropical depression na po ito. And habang papalapit nga po siya dito sa mainland Palawan o dito